Lumaki si Althea Maris Valderrama sa mundong kumikislap sa karangyaan. Mula pagkabata, sanay na siyang maglakad sa marmol na sahig ng kanilang malawak na tahanan. Sa ilalim ng kristal na chandelier na wari araw-araw ay sumasalamin sa mataas na estado ng kanilang pamilya. Ang mga dingding ng bahay ay puno ng mamahaling likhang sining, at ang bawat sulok ay nagpapahiwatig ng yaman, impluwensya at kapangyarihan. Mga bagay na pinahahalagahan ng kanyang mga magulang, higit sa ano paman. Ang ama niyang si Don Ricardo ay kilala sa kanilang lalawigan bilang isang respetadong negosyante. Matikas ang tindig, tuwid ang paninindigan, at hindi marunong yumuko sa sino mang sa tingin niya'y mas mababa sa kanila. Sapagkat para sa kanya, ang mundo ay nahahati sa dalawang uri ng tao, ang may kaya at ang wala, at ang malinaw sa kanyang isipan kung saan lamang dapat makihalubilo ang kanyang pamilya. Samantala, ang ina naman niyang si Doña Celestina ay larawan ng isang babaeng elegante at disiplinado. Sa likod ng kanyang mamahaling alahas at maamong ngiti ay may isang pusong mapanghusga. Mahalaga sa kanya ang reputasyon, kung ano ang sasabihin ng lipunan, kung sino ang karapat-dapat kausapin, at kung sino ang dapat nalayuan. Para kay Doña Celestina, ang dangal ng isang tao ay nasusukat sa apelido at pati na rin sa ari-arian. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kakaiba si Althea. Bagamat lumaki siyang hindi kailanman kinapos sa materyal na bagay, may puwang sa kanyang puso na hindi kayang punuan ng ginto. Tahimik siyang mapagmasid, sensitibo sa damdamin ng iba, at may likas na pagnanais na makilala ang mundo sa labas ng bakod ng kanilang marangyang tahanan. Madalas siyang nakatayo sa balkonahe ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng malalayong bukirin at mga taong simpleng namumuhay, mga tanawing taliwas sa mundong ginagalawan niya. Habang tumatanda si Althea, lalong sumisikip ang espasyong ginagalawan niya. May mga inaasahang papel na dapat niyang gampanan. Ang pumili ng tamang kaibigan, ang kumilos ayon sa pamantayan ng kanilang angkan, at higit sa lahat, ang magmahal ng lalaking kapantay ng kanilang estado sa buhay. Paulit-ulit itong ipinapaalala ng kanyang mga magulang na para bang ang pag-ibig ay isang kontratang kailangang permahan ng lipunan. Ngunit sa puso ni Althea, merong unti-unting sumisibol na tanong. Bakit kailangang itali ang pag-ibig sa yaman? Bakit kailangang sukatin ang pagkatao batay sa kung ano ang meron at hindi sa kung sino ang tunay na tao? Hindi pa niya alam noon na ang mga tanong na yon ang siyang magiging simula ng isang kwentong magtuturo, hindi lamang sa kanya, kung hindi pati na rin sa kanyang pamilya, ng tunay na kahalagahan ng dangal, pag-ibig at kayamanan. Sa kabilang dulo ng bayan, malayo sa marmol at kristal na mundo ni Althea, namumuhay naman si Ezekiel. Sa tuwing sisikat ang araw, kasabay niya itong sasalubungin. Nakayapak minsan, may hawak na araro, at may pawis na bumabakat sa kanyang noo. Ang kanyang tahanan ay payak, yari sa kahoy at yero, ngunit puno ng katahimikan at dignidad. Doon siya lumaki, natutong igalang ang kalikasan at pahalagahan ng bawat butil ng ani na bunga ng sipag at tiyaga. Kilala si Ezekiel Oquiel sa kanilang baryo bilang isang masipag at mabuting binata. Hindi siya palasalita, ngunit kapag nagsalita na, may bigat at lalim. Palagi siyang handang tumulong sa sino mang nangangailangan. Mag-aani man ng palay
o mag-aayos ng sirang bakod. Para sa marami, isa lamang siyang karaniwang magsasaka. Ngunit sa likod ng simpleng pamumuhay ay may likas siyang talino at kakaibang katahimikang nagbibigay respeto sa sino mang makakakilala sa kanya. Nagtagpo ang mundo ni Althea at Kiel sa isang pagkakataong hindi inaasahan. Isang hapon, habang tumutulong si Althea sa isang proyektong pangkomunidad na sinusuportahan ng kanilang pamilya, napadpad siya sa bukirin kung saan nagtatrabaho si Kiel. Napansin niya ang binata, ang paraan ng paggalaw nito, ang pag-aalaga ng mga tanim na parabang may sariling buhay ang bawat isa. May kakaibang init sa kanyang mga mata. Isang uri ng kapayapaang hindi kailanman nakita ni Althea sa mga lalaking nakilala niya. Nagsimula sa simpleng pagbati ang lahat. Isang ngiti, isang maikling usapan patungkol sa lupa at panahon. Ngunit sa bawat pagkikita, mas humahaba ang kanilang pag-uusap. Kinikwento ni Kiel ang kanyang mga pangarap. Hindi marangya, ngunit malinaw at totoo. Pangarap niyang paunlarin ng lupa, lumikha ng hanap buhay para sa iba, at mamuhay ng may dangal. Sa bawat salitang binibitawan niya, mas lalong nahuhulog ang loob ni Althea. Para kay Althea, si Kiel ay kabaliktaran ng mundong kanyang ginagalawan. Wala itong mamahaling kasuotan o magarang sasakyan. Ngunit taglay nito ang isang bagay na bihira niyang matagpuan. Katapatan. Sa piling ni Kiel, natuto siyang makinig, tumawa ng walang pag-iingat, at makita ang sarili hindi bilang isang Valderrama, kung hindi bilang isang babae lamang na marunong magmahal. Ngunit kasabay ng paglalalim ng kanilang ugnayan, ay ang unti-unting pagsibol ng takot sa puso ni Althea. Alam niyang hindi kailanman magiging madali ang lahat. Kilala niya ang kanyang mga magulang, ang kanilang paninindigan, ang kanilang paghamak sa mga taong wala sa kanilang antas. Sa bawat sandaling masaya siya sa piling ni Kiel, may kasunod itong pangamba, sapagkat alam niyang darating ang araw na magsasalubong ang dalawang mundong pilit niyang pinaghihiwalay, ang mundong ginto at ang mundong hinubog ng lupa. Dumating ang araw na pinakakinakatakutan ni Althea, ang araw na haharapin ni Ezekiel Navarro ang kanyang mga magulang. Isang maliit na salo-salo ang inihanda sa kanilang tahanan bilang pagdiriwang ng kaarawan ni Don Ricardo. Puno ng mamahaling pagkain ng mahabang mesa sa loob ng bahay. At ang mga bisita ay pawang mga taong kilala sa lipunan. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang panauhing hindi inaasahang tatanggapin ng malamig. Maaga pa lang ay dumating na si Kiel. Nakaayos siya ng simple. Malinis ang polo, kupas ngunit planchado, at sapatos na bihirang gamitin. May dala siyang maliit na supot ng prutas bilang pasalubong, tanda ng paggalang. Nang huminto siya sa harap ng gate, saglit siyang huminga ng malalim. Wari pinatatatag ang loob bago pumasok sa mundong alam niyang hindi para sa kanya. Ngunit hindi siya pinapasok. Sa halip, sinalubong lamang siya ng isang katulong na nagsabing doon na lamang siya sa labas maupo. Nang makita siya ni na Don Ricardo at Doña Celestina, nagpalitan sila ng tingin. Isang tinging puno ng panghusga. Hindi man lamang nila inalok na pumasok sa bahay ang binata. Para bang ang presensya ni Ezekiel ay isang dungis sa kinang ng kanilang handaan. Ipinahain sa kanya ang pagkain sa isang dahon ng saging. Inilapag sa isang maliit na bangkito sa labas ng bahay. Walang plato, walang kubyertos, isang malinaw na mensahe ng pangmamaliit. Sa loob ng bahay, patuloy ang tawanan at kainan sa mamahaling porselana. Pero sa labas, tahimik na kumain si Kiel. Ang bawat suboy may kasamang bigat sa dibdib, ngunit walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Mula sa bintana, nasaksihan ni Althea ang lahat. Parang sinasaksak ang kanyang puso sa bawat sandaling makita niyang
hinahamak ang lalaking mahal niya. Gusto niyang lumabas. Isigaw ang kanyang galit. Ipagtanggol si Kiel. Ngunit nanatili siyang nakatayo, nanginginig at walang magawa. Ang bigat ng pagiging anak ay mas mabigat kesa sa kanyang tapang sa sandaling iyon. Ganyan talaga kapag mabababang uri, bulong ni Doña Celestina habang umiinom ng alak. Dapat malaman niya ang kanyang lugar. Napangiti pa si Don Ricardo. Wari may kumpirmasyon ng kanyang paniniwala. Buti na lang at malinaw kung sino ang hindi nararapat sa pamilyang ito. Natapos kumain si Kiel ng tahimik. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at tumayo ng may dignidad. Kahit ramdam niyang durog ang kanyang pagkatao. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya sa direksyon ng bintana. At doon nagtagpo ang kanilang mga mata ni Althea. Sa titig na yon, naroon ang sakit, pag-unawa, at isang pangakong hindi binibigas. Na hindi siya susuko, kahit gaano kabigat ang hamon. At sa gabing iyon, habang patuloy ang kasiyahan sa loob ng marangyang bahay, may isang pag-ibig ang tahimik na sinusubok sa labas. Nilalait, hinahamak, ngunit patuloy na lumalaban. Bago tuluyang tumalikod si Ezekiel, may naalala siyang pakay kung bakit siya naglakas loob na pumunta sa bahay ng mga Balderrama, sa kabila ng kaba at pangamba. Mula sa bulsa ng kanyang polo, maingat niyang inilabas ang isang puting sobre. Malinis, simple, at walang anumang palamuti. Lumapit siya sa kinauupuan ni Don Ricardo at pati na rin ni Doña Celestina. Nanatiling magalang ang tindig sa kabila ng malamig na pagtanggap. Ito po sana, mahinahon niyang wika. Iniabot ang sobre. Isang imbitasyon po para sa blessing ng isang rancho sa ating lugar. Malugod po kayong inanyayahan. Saglit na napatingin si Don Ricardo sa sobre bago ito kinuha. Pagkabukas niya, biglang napatawa ng malakas ang matandang lalaki. Isang pagtawang puno ng pangungutya at panlalait. Napatigil ang ilan sa mga bisita, ngunit walang sino mang nagtangkang sawayin siya. Rancho? Sabi ni Don Ricardo habang umiiling. Ano ka? Isang utusan? Sumingit pa si Doña Celestina. May ngiting mapanlibak. Siguro ay pinag-utusan ka lang na mamigay ng imbitasyon. Kanya naman talaga ang mga kagaya mo. Walang sariling pangalan. Walang sariling lupa. Nanatiling tahimik si Ezekiel. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kerot sa kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang hindi lumaban ng salita. Hindi siya naparito upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kung hindi upang magpakita ng paggalang. Sa kanyang mga mata, ang dignidad ay hindi ipinaglalaban sa sigawan, kung hindi ipinapakita sa katahimikan. Mula sa likod ng mga bisita, halos maiyak si Althea. Ang bawat salitang binibitawan ng kanyang mga magulang ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang hawakan ang kamay ni Kiel. Humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang pamilya. Ngunit nanatili siyang nakapako sa kinatatayuan. Bihag ng takot at paggalang na matagal nang itinanim sa kanya. Sabihin mo na lang sa amo mo na hindi kami sigurado kung pupunta kami. Dagdag pa ni Don Ricardo. Ibinalik ang sobre na para bang wala itong halaga. May mas mahalaga kaming inaasikaso kesa sa mga ganyang okasyon. Marahang tinanggap ni Kiel ang sobre. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. Naunawaan ko po, maikli niyang tugon. Wala ni bahid ng galit o hinanakit sa kanyang tinig. Tanging katahimikan ng isang lalaking sanay lunukin ng sakit ng mag-isa. Pagkatapos noon, tuluyan na nga siyang umalis. Ang kanyang mga hakbang papalabas ng gate ay may bigat, ngunit matatag. Sa bawat yabag, tila ay may bahaging
napupunit sa kanyang puso, hindi dahil sa paghamak, kung hindi dahil sa sakit na idinulot nito sa babaeng kanyang minamahal. Nang magsara ang gate, tuluyang bumuhos ang luha ni Althea. Sa gabing iyon, hindi niya kayang ipagtanggol ang lalaking mahal niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang katiyakang unti-unting tumitibay na darating ang araw na ang katahimikan ni Ezekiel ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa lahat ng panlalait. At sa araw na yon, ang mga tumawa ang siyang mapapahiya. Dumating na nga ang araw ng blessing ng rancho na nakasulat sa sobre. Isang araw na inakala ni na Don Ricardo at Doña Celestina na isa lamang karaniwang imbitasyon mula sa isang kilalang negosyante o Panginoong may lupa. Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, napagpasya nilang dumalo. Bahagi ito ng kanilang imahe sa lipunan. Ang makita at makilala sa mga ganitong okasyon. Kasama nila sa Althea, na tahimik ngunit may kung anong kaba at pag-asa sa dibdib. Pagdating nila sa lugar, napahinto ang sasakyan sa isang malawak na lupain na hindi nila inaasahan. At sa harap nila ay bumungad ang isang malawak at maunlad na rancho. May malalawak na damuhan, hanay-hanay na mga puno, at mga gusaling yari sa kahoy at bato na nagpapakita ng maingat na pag-unlad. May mga manggagawang abala sa kani-kanilang mga gawain at bawat isa'y may galang na yumuyuko sa sino mang dumaraan. "Hindi biro ang may-ari nito," bulong ni Don Ricardo habang tinatanggal ang salamin sa mata. "Mukhang hindi ordinaryong tao. Mukhang may sinabi sa buhay." Sa gitna ng pagtitipon, nagsimula ang blessing. Naroon ang pari, mga opisyal ng bayan, at mga taong halatang may mas mataas na pangalan sa lugar. Habang nagmamasid, napansin ni Doña Celestina ang isang pamilyar na figura sa hindi kalayuan. Isang binatang nakasuot ng simpleng barong, nakatayo sa tabi ng isang matandang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ricardo?" Mahinang sambit niya. Parang siya yun, yung binata." Bago pa man makapagsalita si Don Ricardo, tinawag ng pari ang pangalan ng may-ari ng rancho. Malinaw at matatag ang tinig nito. "Ang blessing na ito ay naalay para sa may-ari ng rancho, si Ezekiel Navarro." Parang biglang tumigil ang oras. Naramdaman ni Don Ricardo na tila may humigop ng hangin sa kanyang dibdib. Si Doña Celestina naman ay napahawak sa braso ng asawa. Nanlalambot ang mga tuhod. Ang binatang minsang pinakain sa dahon ng saging, ang lalaking tinawag nilang utusan, ay siya palang mismong may-ari ng lupang kanilang kinatatayuan sa ngayon. Lumapit si Kiel sa harapan. Tahimik, marangal, at may ngiting hindi nagmamataas. Ang mga tao ay pumalakpak, puno ng respeto. Ipinakilala siya ng matandang lalaki na si Mang Isko de los Santos, ang tagapangasiwa ng rancho, na nagsabing matagal nang pinamamahalaan ni Kiel ang lupain ng may malasakit sa mga manggagawa at pati na rin sa komunidad. Sa gitna ng lahat, tumingin si Kiel kay Althea. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng pag-iiganti, tanging kapayapaan. Si Althea naman ay napaluha, hindi sa sakit, kung hindi sa pag-asa at paghanga. Sa sandaling iyon, nabasag ang matagal ng paniniwala ng kanyang mga magulang. Ang katotohanan ay malinaw na nakatayo sa harapan nila. Ang yaman ay maaaring tahimik, at ang dangal ay hindi kailangang ipagmalaki. At sa araw na yon, ang pagmamataas ng mga Valderrama ay unti-unting gumuho, kasabay ng pagbubukas ng kanilang mga mata sa isang katotohanang matagal na nilang tinanggihan. Matapos ang seremonya, nagkalat ang mga panauhin sa loob ng rancho. May mga nag-uusap, may mga humahanga sa lawak ng lupain, at may mga bumabati sa may-ari.
Ngunit sa isang sulok, nanatiling nakatayo sina Don Ricardo at Doña Celestina. Tila napako sila sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mukha'y wala na ang dating tikas. Napalitan ito ng pagkabigla at matinding kahihiyan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi makatingin ng diretso si Don Ricardo sa isang taong hinusgahan niya. Ang bawat alaala ng gabing pinaupo niya si Ezekiel sa labas ng kanilang bahay at ng pagkain nito sa dahon ng saging at pati na rin ang pagtawa niya sa sobre ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang lalaking minamalit at minamata niya ay nakatayo ngayon bilang isang taong may kapangyarihan. At higit sa lahat ay merong dangal. Lumapit si Althea sa kanyang mga magulang. Nanginginig ang kanyang tinig ng magsalita. Ma? Pa? Siya po si Kel, ang lalaking mahal ko. Walang naisagot ang mag-asawa. Sa halip, sabay silang huminga ng malalim. Tila ngayon lamang tunay na naunawaan ng bigat ng kanilang pagkakamali. Makalipas ang ilang sandali, naglakas loob si Don Ricardo na lumapit kay Ezekiel, na noon ay kausap ang ilang mga manggagawa. "Ezekiel," tawag niya, mababa ang tinig. Malayo sa otoritaryong tono na nakasanayan. "Maaari ba kitang makausap?" Huminto si Kiel at tumarap sa kanya. Sa mga mata ng binata, walang yabang, wala ring panunumbat, tanging katahimikan at paggalang. "Ako'y humihingi ng tawad sa iyo, iho," nanginginig na sambit ni Don Ricardo. "Mali ang aking naging pagtingin sa iyo. Inusgahan kita kaagad batay sa anyo at sa akala kong estado mo sa buhay. Yan ay isang malaking pagkukulang at pagkakamali. Patawarin mo sana ako." Lumapit din si Doña Celestina. Maluha-luha ang mga mata. Kung may babalik lang sana namin, iho, wika niya. Napakakitid ng aming pananaw. Patawad sa iyo, iho, ha? Sandaling nanahimik sa Ezekiel. Marami siyang maaaring sabihin. Mga salitang matagal niyang kinimkim. Ngunit pinili niya ang kababaang loob. "Wala po yun. Pinatawad ko na po kayo noon pa man." May hinahaw niyang sagot. "Ang mahalaga po ay ang natutunan natin ngayon." Sa mga salitang iyon, tuluyang bumagsak ang pader ng pagmamataas na matagal nang itinayo ng mga Valderrama. Hindi dahil sa laki ng rancho o sa yaman ni Ezekiel, kung hindi dahil sa kabutihang loob na ipinakita nito sa kabila ng sakit na dinanas niya. Sa sandaling iyon, may isang tahimik na pagbabago ang naganap. Isang pagbabagong hindi nakikita, ngunit ramdam ng lahat. Ang mga taong minsang tumingin mula sa itaas ay natutong yumuko, at ang lalaking minsang hinamak ay nanatiling nakatayo, hindi bilang mas mataas sa kanila, kung hindi bilang kapantay. Lumipas ang mga araw matapos ang blessing ng rancho, at kasabay nito ang tahimik ngunit malalim na pagbabagong naganap sa pamilya Valderrama. Ang marangyang bahay na dati puno ng katahimikan at taas noo ay napalitan ng mas magaan na usapan at mas bukas na mga puso. Hindi na usapin ang estado o apelido ang madalas pagtalunan nila, kung hindi ang pagkatao at tunay na halaga ng isang tao. Unti-unting tinanggap ni Don Ricardo at Doña Celestina si Ezekiel, hindi bilang isang mayamang may-ari ng rancho, kung hindi bilang isang lalaking may prinsipyo at busilak na kalooban. Natutunan nilang igalang ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagpapakumbaba, at ang paraan ng kanyang pakikitungo sa kapwa. Pantay-pantay, may malasakit at walang ipinagmamalaki. Doon nila lubos na naunawaan na ang tunay na dangal ay hindi pinapakita sa karangyaan, kung hindi sa paraan ng pagtrato sa mga taong inaakalang mas mababa. Para kay Althea, ang mga araw na yon ay tila isang panibagong simula. Sa wakas, malaya niya nang nahahawakan ng kamay ng lalaking mahal niya
nang walang takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga luha na minsang inipon dahil sa pananahimik ay napalitan ng ngiti, ngiting may kapanatagan. Sa piling ni Ezekiel, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi kailangang ipaglaban sa galit, kung hindi panindigan sa katapatan at tiwala. Pinili ni Althea at Ezekiel na manatiling simple sa kabila ng kanilang pinagmulan. Mas madalas silang makitang naglalakad sa bukirin kaysa sa mga bulwagang panlipunan. Doon, sa ilalim ng araw at sa gitna ng lupang hinubog ng pawis, mas malinaw nilang nakikita ang kanilang kinabukasan. Isang buhay na hindi nakasandig sa pagtingin ng iba, kung hindi sa pagrespeto sa isa't isa. Sa huling pagtitipon ng pamilya, tumayo si Don Ricardo at nagsalita. Hindi bilang isang makapangyarihang negosyante, kung hindi bilang isang ama. Marami akong natutunan, wika niya. At ang pinakamahalaga ay ito. Ang yaman ay maaaring mawala, ngunit ang mabuting puso at dangal ay mananatili. Ngumiti si Ezekiel at tumingin kay Althea. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanilang lahat ang aral ng kanilang kwento, na ang lupa man ay hinuhusgahan sa kung gaano ito kayabong. Ang tao naman ay dapat sukatin sa kung gaano siya kabuti. Lumipas pa ang mga taon. Maayos na ang kanilang pamumuhay. Naikasal na rin sina Althea at Ezekiel. Ngayon ay namumuhay sila ng simple sa kabila ng kanilang karangyaan, kasama ang kanilang mga anak na tinuturuan nila ng mabuting asal. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag husgahan ng tao batay sa kanyang anyo o estado sa buhay, sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o ari-arian, kung hindi sa dangal, pagpapakumbaba, at kakayahang magmahal ng wagas, at higit sa lahat ay patas. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.